Ayun na nga po at halos maghapon din po akong nakasubaybay doon sa mga kaganapan dyan sa EDSA na kung saan po ay mayroong pumisto doon sa may Camp Aguinaldo. May pumisto dyan sa EDSA Shrine, may pumisto doon sa Manila, at may pumisto sa Liwasan Bonifacio. So ngayon po ay base po sa aking pag-obserba ay talagang hindi po magtatagumpay talaga kung hindi tayo mag-isip ng kung ano pang strategy na pinakamagandang strategy. Kagaya lamang po noong mga pinagdadampot na mga rallyista dyan sa Mindula. Di po ba? Napakarami po. Ay kasi naman po ay ng bato ng buti yung mga rallyista na mga kabataan raw yun. But anyway, yun naman po sa EDSA Shrine sa Robinson ay which is naobserbahan ko naman po ang babait naman po ng mga pulis na nandoon. Ngayon ay siguro po ay talagang masasabi ko na talagang walang patutunguhan hanggat hindi po natin kakampi ang mga sundalo at kapulisan. Kagaya po nung pinatalsik si Marcos Sr. noon, at talaga pong ang mga porsigido po dati itong kagaya po noon nung time na yung kernel lang po yan si Hunasan, at yan nga po ang nag-lead yan ay si Enrile, at ayan po ay mga AFP nga po yung mga yan. At tanda ko pa po nung time na yon kasi nandyan po ako dati nakatira sa may Sampaloc, sa Loreto, Sampaloc. Ay paglabas mo lang po yan ay nagtahan na, yan na po yung papasok ng Malacanang. At magmula po dyan pa lang sa Magsaysay na yan, at maging hanggang Makati nga Makati EDSA, talagang niratrat na mga sundalo. Siya sinagringo Hunasan yan. Niratrat na mga sundalo yung mga kabahayan dyan. Lalo na dyan sa Malacanang na yan. Ang dami pong mga naapektuhan mga building dyan sa along Magsaysay Avenue na yan. Ligarda na yan. Papasok na po yan ng Malacanang. So niratrat po yan ni nagringgo Hunasan. At yung time na yon ay kung hindi ako nagkakamali, yan yung mga para in-injectionan nila yata nila ng lahat po yata na sundalo na yon ay palagay ko na injectionan ng droga. Kasi nga po kitang-kita ko po yung mga mata nila, ang pupula po lahat ng mga mata nila. Ayan, napakabata pa po yung si Gringo Hunasan na yan. Talagang kitang-kita ko kung paanong ratratin ng mga sundalo yung mga building dyan. Hanggang sa unti-unti na pong pinasok yung Malacanang. So yun po ang pagkakaiba nung people power na yon, nung unang people power na yon. Yun po ang pagkakaiba. Kaya nga po nakapagsabi ako yung kahapon po na vlog ko, di ba, na mag-oobserba ako, pero I don't think na may mangyayaring maganda. Kasi nga po, sabi ko nga, ay kaya lang namin nagtagumpay yung EDSA People Power 1 ay dahil nga po sa kasama yung mga sundalo. Actually, huli na po nagdeklara ng withdrawal of support ang kapulisan. Yan po dati, ang chief of police dati ay ito. So ngayon po ay hindi naman sa sinasabi kong mag-aaksaya lang ng oras dyan, pero at least ang kagandahan lang po nito na ipapahayag po ng mga rallyista yung mga nangyayari pong korupsyon dito sa ating bansa, pero hanggang doon lang po. Pero yung sasabihin natin na mapaalis si Marcos ay hindi po mangyayari yan dahil talagang matindi po. Sabi ko nga po, matindi po yung EDSA People Power noong pinalaya si Marcos. Kasi
talagang sinugod yan, talagang pinagbabaril talaga yan. Ngayon, wala naman yung mga relihista, di ba ngayon, wala naman mga baril. Di ba? Paano yan? Kaya po, siguro, palagay ko ay masusing pag-aralan mabuti kung ano yung pwede pang gawing strategy. Siguro, ang pinakamaganda dyan ay talaga, tumutok na lang tayo muna dito sa mga congressman na ito at mga senador ng mga kawatan. Kahit pa paano ay ito namang si BBM ngayon ay parang kumbaga parang bumabawi. Diba? Hindi nyo napansin? Kasabwat siya, sinasabi na nga po ni Chavit Singson na yan ang ulo ng korupsyon, yan ang ulo ng mga kawatan. Yan si BBM. Sinabi po yan ni Chavit Singson. So ngayon, siguro nung nakakorap na siya ng pagkadami-dami, ngayon bumabawi siya at siya na nga po nagbulgar ng mga nakawan sa gobyerno na which is yung mga flood control project na yan at saka yung mga ghost project na yan. So parang bumabawi lang siya. Pero ang totoo nun, nakakulimbat na napakaraming pira ito. So, ngayon, hindi ko naman miniminos yung kakayanan nating mga individual, mga civilian. Pero sabi ko nga po, hanggat wala pong kasama or hindi po nag-withdraw ng support ang mga kasundaluhan, ay malabo pong maipanalo natin ang laban. So, yun po ang gusto kong maipaalam din sa inyo. Siguro, mag-isip siguro tayo ng mas iba pang strategy. Kasi hindi na po natin pwedeng gamitin yung strategy ng People Power 1 at yun ang i-apply natin ngayon. Hindi po talaga uobra. So, nakakalungkot talaga dahil kung patuloy pa na nandyan ang pamumuno nitong si BBM na mayroon lang din pong papaboran dyan. Tingnan nyo ha. Ito na naman, ang bantayan nyo itong sabihin ko. Sinabi ko na po na hindi magtatagumpay yan. Ito ngayon, ang bantayan nyo ulit kung magkakatotoo. Sisiguraduhin ko po na marami pong poprotektahan yan kahit na nagbuo siya ng independent commission na yan, investigation na yan, ay marami pa rin po makakalusot dyan, maraming mapapaboran. Kagaya lang po nitong si Martin Romualdez na talaga namang imaginin mo, 2 eroplano agad ang binili na pagkamahal-mahal. Bilyones po yan. Tapos may mga helikopter. May ilan ang bahay na mansyon na pinagbibili dyan sa Forbes Park at saka Dasmariñas Village na yan. Yan pong Forbes Park at Dasmariñas. Pagka yan po galing kayo sa Forbes Park, lumabas kayo ng gate na rin po yan ng Dasmariñas Village. Magkatapatan lang po yung village na yan. Yan po yung mga napaka-mamahal na mga subdivision dyan. At dyan naman po sa Quezon City, ang mahal po dyan ay yung nandyan po sa yung Corinthian Garden. Yan po yung mga mahal. At mayroon din pong bahay dyan si Romualdez. Mayroon din pong bahay sa Cebu. At mayroon din pong bahay yan sa abroad na pinagbibili nila. So, aywan ko, pero ang sinasabi naman ngayon ay wala raw pipiliin na kahit na sino. Basta kung sino yung nagkasala, kailangan panagutin. Yan ang lagi nating naririnig dito kay DPWH Secretary Vince Dizon. At dapat daw talaga may makulong. So, panaligan natin yung mga ganong salita nila. Yun ang tingnan natin. At napakarami po, ako po dito ang nagbulgar na halos lahat
ng mga hindi ko po sinasabing lahat ng mga congressman, mga kawatan, ha. Wala po ako sinasabi, pero halos lahat. Di ba sinasabi ko, mga 6-7 na lang siguro yung hindi kasabwat sa mga ganyang anomalya. At dyan po sa Senado, halos lahat din. Hindi pa lang po inilalabas yan, ha? Wala pa pong inilalabas, pero alam ko na po yan. Pero ilalabas po. Yun po ang aabangan ninyo dahil yan ang ilalabas ni na Magalong kung ilan yung mga senador na mga corrupt din. Kaya ang pinakamaganda po rito siguro muna, hanggat hindi natin kakampi ang sundalo at kapulisan pagdating sa pagpapatalsik dito kay Bangag, siguro ang ating ngayong ipanawagan or sugurin itong Senado at saka Kongreso. Madali po natin kubkubin yan. Ito po, suggestion ko lang, ha. Suggestion ko lang po yan. Kubkubin na po natin ang Senado at saka Kongreso na wala na pong pwedeng pumasok dyan ng mga congressman. Wala na po. Huwag na po natin silang payagan na mag-opisina pa. At tanggalin na po natin lahat yan. At magantay ng susunod na eleksyon. At ito dapat ang huwag nating papayagan pa ulit na nakaupo pa dyan itong si George Garcia sa Comelec. Or either itong mga nandyan ngayon palalayasin natin, mga congressman at saka mga senador, huwag na nating papayagan pang kumandidato ulit. Aywan ko kung mayroong kukontra dito sa suggestion ko. Dahil yan talaga, yan ang mga piste ng lipunan. Maniwala po kayo sa akin. Yan po talaga ang mga kriminal. Mga kriminal po yan eh. Hindi man nila literal na ginigilitan ng liig itong ating mga kababayan, pero sila po talaga ang pumapatay sa mga kababayan natin dahil nga sa pamamagitan ng pagpapahirap dito sa ating mga kababayan. Dahil nga kaliwat kanan ang pagnanakaw nila. So, yun po. Kahit ano pong gawin natin, wala po akong maisip na magandang solusyon dyan. Kung papatalsikin natin si BBM, hindi ko po nakikita. Kahit po buong buong marami pong kagaya po niyan, napuno po ang EDSA eh. Karami pong tao sa EDSA. Pero hindi nila sinubukan na pumunta ng Malacanang at para gibain na nila yung gate ng palasyo. Hindi po nila inattempt. Alam nyo kung bakit? Alam kasi nila na hindi sila uobra. Yan po ang totoo dyan. Kaya hanggang sa panawagan lang tayo ng panawagan. Hanggang doon lang. Yan po ang paniwalaan ninyo. At dito naman, ang masasabi ko naman dito sa mga Iglesia ni Cristo na pinabulaanan pa nga nila yung mga kumakalat daw na huwag nang sumali ang mga Iglesia ni Cristo. Pinabulaanan nila na hindi raw galing sa kanila yon. So, ibig sabihin, kung hindi galing sa kanila, so sasali sila dapat sa protesta niyan. Pero mayroon ba kayong narinig na nagtipon-tipon din itong mga Iglesia ni Cristo? Wala po akong ngakuan dahil kasi talagang sabi ko nga naka-monitor ako buong maghapon eh. Yun po. So, talagang wala. Hanggang porma lang yung mga yan. Baka nasungal-ngalan na nga yan eh. Ayaw pa nilang aminin eh. Galing po ako dyan. Membro po ako ng Iglesia ni Cristo. Alam ko po yan.
Kunin po nila yung record ko. Nandito sa Mindoro. Nandito sa Mindoro. Kunin po nila ang record ko kung gaano ako katagal naging membro ng Iglesia ni Cristo. Kaya sinasabi ko po sa inyo, kung talagang gusto nilang makiisa, hindi lamang po itong mga Iglesia ni Cristo. Itong lahat ng mga religious leader, kung talagang ayaw nila sa korupsyon, dapat nakiisa sila. Anong ibig sabihin? Puro salita sila na ayaw nila ng korupsyon, pero biglang tumahimik sila. Anong ibig sabihin? Sinungalangalan sila ng pera. Diretsohan tayo. Yan lang yon. Kalukuhan to. Lahat yan, mga relihiyon na yan. Pag may mga lalo na kung may mga lumalapit na mga kandidato. Sus, huwag niyong pabubulaanan itong sinasabi ko dahil itong sinasabi ko totoo. Puro lang kayo mga porma ng mga animal kayo. Sa totoo lang. Wala kayong kakwinta-kwinta. Yun lang sana, nagpahayag lang kayo, ha? Di ba daldal sila ng daldal na ayaw nila ng korupsyon? Di ba? Pero pagdating dito sa itong araw ng pagpapahayag na, wala sila. Uulitin ko, kaya wala sila. Hindi natin alam kung magkano. Lahat yung mga relihiyon na yan. Mapakatoliko man yan. Mayroon nandyan na mga pare sa yung pumunta doon sa monumento ng diyan sa may Camp Aguinaldo na yan. Diyan sa may kanto ng White Plains na yan, White Plains Road. Pero sinabi ba nila na resign Marcos? Wala. Ano pang sinasabi nung yung Kiko na parang mukhang bayawak na mukhang butike na yung D na pinsan ni Chris Aquino. Yang nagpapasikat na yan, na Kiko na yan. Tingnan niyo sa susunod na eleksyon, magkakandidato yan. Tandaan niyo ito sinasabi ko. Kakandidato yan. Anak yata ni Bulsian. Bullshit. Yan. Anak ni Bullshit. Aquino yan. Ang apelido niya, D. Kiko D. Na mukhang butike na yan. Para ano na nandiyan kayo? Ay papanawagan nyo. Kagaya ng Sieljok, no? Ang lalambot ninyo. May ganun bang panawagan? Ang panawagan dapat badiin, hindi eh. Kagaya ni Sieljok na ito, ngipin lang na malalaki niyang pinakita niya. Wala. Hindi kuwan. Sa totoo lang itong mga ito, kuwan lang, sumausaw na lang itong mga ito. Itong mga pare na ito, kaya sinasabi ko sa inyo, wag na kayo magsimba dyan, mga manyak yan eh. Mga adik pa. Lahat ng relihiyon, lumarga na kayo, umalis na kayo sa lahat ng relihiyon, di nyo alam, kinukortahan lang kayo ng mga yan. Lahat yan ng mga relihiyon, pinagdaanan ko, pinasok ko lahat yan. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Puro porma para mabigyan ng abuloy. Nakakabuisit lang. Nakakapag-init lang ng ulo eh. Mas maganda na wag na lang kayo magsalita eh. Alam ko lahat ang mga sikreto ninyo. Alam ko lahat kung ano yung mga pinaggagawa ninyo. Alam ko lahat na tumatanggap kayo ng bayad ng mga politiko. Kaya nga mga pinupuntahan kayo ng mga politiko ah. Alam nyo kung sino lang yung relihiyon na hindi tumanggap? Nag-iisa lang yung relihiyon na
hindi tumatanggap ng i-endorso niya. Kanino? Anong relihiyon? Yan yung KOJC. Hindi tumanggap yan si Kay Buloy ng mga politikong pumunta doon sa kanila na para na magpa-endorso kay Pastor Kay Buloy. Yan lang ang hindi tumanggap. The rest, lahat yan, ng mga putang ng mga relihiyon na yan, lahat yan. Pira-pira yan. Ang hindi nyo alam, mga membro kayo, ginagamit lang din kayo itong mga relihiyon nito. Mag-isip nga kayo. Mag-isip kayo. Kaya yon, binild up nila yung kwa na yan, yung samahan na yan. Actually, hindi relihiyon yan, samahan. Samahan ng mga sindikato rin yan, mga relihiyon na yan. Alam nyo ano sindikato doon? Inalagaan kayo ng mga membro para pagdating ng eleksyon, gagamitin kayo. Tingnan nyo nga, may i-endorso. Pagka lumabag kayo sa in-endorso ng taga-pamahala, di ba tiwalag kayo? Pinapanatili nila yon para ibig sabihin, sumunod ka rin. Yung mga hindi nakakaalam. Para tumatak sa utak ninyo na ganun mangyayari sa inyo na matitiwalag kayo. Lahat yan ng mga relihiyon na yan. Ginagamit kayo. Kaya nga sabi ko, napakatagal kong panahon dyan. At ang sinasabi ko pa, yung dating pinagtirikan dito sa amin, noong kapilya, yung parang temporary na kapilya, lupa ko. Sinabi ko na ito sa inyo. Ako lagi ang kasama ng pastor, manggagawa, or either ministro na pupunta sa kung saan kabukiran. Na dati yan, pag hindi ako kasama, papatayin yung ministro na naka-assign dito sa amin. Dahil kasama ako, kaya walang nangyari sa kanya. Dahil ako lahat ang gumilit lahat din sa mga nanggugulo rito sa mga kwan dito. Kaya alam ko yung mga puro porman itong mga kwan na ito, gunggong na ito. Sus, nakakabuisit lang. Bakit? Kung hindi ka man magsabing resign Marcos, kasi hindi nila talaga sasabihin yan na resign Marcos. Natatandaan nyo yung ginawa nila, nagpumorma sila dyan sa Luneta nung pa na yun. Nagpakita lang sila ng pwersa kunwari, pero nagpakita sila ng pwersa pero walang tigas. Mga nilugaw yung mga yan. Poporma lang para magpakita lang ng kunwari marami sila. Talaga naman marami. Pero nagpakita lang, meron bang kwan? Sinabi ba nila na Marcos resign? Hindi po. Hindi nila gagawin yan. Dahil napakalaki. Ito naman mga gunggong na ito. Ako talaga kaya umalis ako dyan. Sinasabi ko po sa inyo, sa oras na ito, pag hindi kayo nagsipag-alisan sa mga relihiyon na yan, mamalasing kayong lahat. Tandaan ninyo. Dahil noong nandyan ako, daig pa ako ng mga manok. At least yung mga manok, isang kahig, isang tuka. Ako, kahig ng kahig, wala pang matuka nung nandyan ako sa relihiyon yan. Nung umalis ako, sasabihin ko na biglang yaman ako. Nakakabuisit lang kasi. Puro porma. Puro salita sila ng salita ng korupsyon. Hindi korupsyon na lang sana. Sumali na kayo dyan na nawagan. Dahil hindi naman talaga namin inaasahan na mananawagan kayo na resign Marcos. Hindi kayo mananawagan. Maniwala kayo sa akin.
Sabihin nyo na hindi kayo nakikialam. Hindi totoo yan. Kung hindi sana kayo nakikialam, huwag na rin sana kayo magpabayad doon sa mga politiko na nagpapa-endorso sa inyo. Yan ang masasabi ko. Anyway, sa lahat po ng mga subscriber ko, ay pasensya na po kayo. Pero ito po ay personal kong naranasan. Personal ko pong experience ito. Kaya alam ko yung sinasabi ko. Tandaan ninyo yan. Dahil siguro, kung nanatili pa ako niya sa relihiyon na yan, hindi sana ako dinaanan ng matanda na pinakain ko at iniwanan ako ng bato. Yung lagi kong pinapakita rito. Kung nasa relihiyon pa sana ako na yan. Kaya noon, sabi ko nga, kahig na ako ng kahig, wala pa ako matuka. Kaya mas maganda pa ang buhay ng manok kaysa sa akin dati. O ngayon, tinatanggihan ko na yung blessings ng ating Panginoon. Madalas niyong naririnig sa akin yan. Na Lord, stop mo na yung blessings na ibinibigay mo sa akin. Bagkos, ibigay mo ng diretso dito sa lahat ng mga subscriber ko. Hindi ba? Kung totoosin, nakakapangilabot na salita yun. Pero yun ang totoo eh. Inaayawan ko na yung blessings na ibinibigay sa akin or ipinapahiram sa akin ng ating Panginoon. Kasi para sa akin, sobra-sobra na yon kahit pa mabuhay ako ng 1,000 taon sa buhay ko. Hindi ko na kayang ubusin yung mga blessings na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Kaya yun lagi ang sinasabi ko. Sino? Yung mga tao na nagsasabi na, ito, Lord, stop mo na yung pagbibigay ng blessing sa akin, hindi ko na kailangan. Bagkos ibigay mo na dito sa mga tao. Mayroon ba kayo narinig dyan sa kahit na sinong tao? Sa akin nyo lang narinig yan. At yun ang totoo. Kaya sinasabi ko po rito, minsan, yung bunganga ko, may pagkakon ito. Hindi ko na mamalayan pagka sinumpa ko kayo. Nagkakatotoo. Kaya sinasabi ko rito, lumayas na kayo sa lahat ng mga relihiyon yan. Kagaya ng relihiyon ni Juanito, ni Villanueva na ano yan, GIL na yan. Ginagamit kayo, hindi nyo alam. Ginagamit yung relihiyon para laging nananalo dyan. O, tingnan mo, sangkot. Talagang sangkot yan, nakita na. Sa isang araw, ilalarga na nila yan. Yung mga kasamahan pang mga senador. Linisan pa itong Villanueva at saka itong Jinggoy na ito. Tingnan nyo. Kung nagsasalita sila dyan, may mga basa-basa pa sila ng mga talata ng Biblia. Hindi na sila, sana pagbasa-basa na dyan, sana nasunog na lang sila eh. Dahil ginagamit pa nila ang Diyos eh. Mga buisit na to. Nakakabwisit. Anyway, sa lahat po ng subscriber ko, ingat po kayo palagi. Dahil sa panahon pong ito, mahirap magkasakit, napakamahal pong magpa-hospital, at ito po, may darating daw. No, isang araw ko pa ina-announce ito na yung super typhoon daw darating. So, ingat po kayo. At tingnan nyo na mabuti yung mga posibleng kailangan yung tibayan. Kung inaakala ninyong hindi matibay yung bubong ninyo, magkuhan na po kayo. Maglagay po kayo ng diretsong kawayan, tapos magkabilang kuhan po, itali nyo na ng higpit doon sa magbaon kayo ng lupa, ay ng poste, doon nyo po itali yung tali para hindi po tanggal yung inyong mga bubong. Ayan lang po ang masabi ko, at basta sa lahat po ng pagkakataon, mag-ingat po kayo. Maraming salamat po, at
Mahal na mahal ko po kayong lahat.